Samantala, binatikos ni Senador Antonio Trillanes IV ang pag-urong ni Vice President Jejo Marbinay sa nakatakda sana nilang debate sa Nobyembre 27. Nagdesisyon ang Vice Presidente na hindi na ituloy ang debate dahil sa maumano'y naririnig na dehado ang senador sa debate. Sinabi pa ni Binay na noon pa man ay hinuhusgahan na siya ng mga senador na nag-iimbestiga sa kanya. Ayon naman kay Trillanes, patunay ito na walang isang salita ang Vice Presidente. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Walang isang salita. Ito ang bansag ni Senator Antonio Trillanes IV kay Vice President Jejo Marbinay matapos niyang umatras sa debate na siya pa mismo ang naghamon. Nakita natin na walang isang salita si Vice President Binay at hindi siya mapagkakatiwalaan talaga. So sana nakita ng mga kababayan natin yan, yung tunay na pagkatao ni Vice President Binay. Importante po yan sa isang halal na opisyal na pagka nagsabi ka ng isang bagay, dapat tutuparin mo. It shows lack of character, untrustworthiness of the Vice President, and the lack of any intention to face the people regarding the allegations brought up against him. Ipinahayag ni VP Binay ang kanyang pag-atras sa pagdiriwang ng kanyang ika-72 kaarawan sa Philippine Marines Headquarters sa Taguig City. Matatanda ang galing sa kampo nila Binay rin ang hamon para sa nasa naturang debate. Dahilan ni Binay, ayaw niyang masabihan na inaabuso niya si Trillanes. Ilang beses na rin kasi umanong nagkomento si Trillanes na may advantage si Binay dahil sa kanyang karanasan bilang abogado. Ngunit, di anya uubra kay Trillanes ang mga dahilang ito. Itong forum na ito, itong venue na ito, itong debate na ito, ay best scenario for him kasi controlled yung environment. Hindi siya pwedeng tanungin, pwede niyang maihayag yung kanyang posisyon. Pero still, tinanggihan pa rin niya dahil talagang wala naman siyang pwedeng ibigay sa mga kababayan natin kundi mga kasinungalingan. Para naman kay Senator Cheese Escudero, hindi na lang sana anya naghamon si Binay. Dapat din sana'y kinuha na ni Binay ang oportunidad na makapagpaliwanag sa publiko noong inimbitahan siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa akin, to begin with nga, hindi na sana naghamon si Vice President Binay. Para sa akin, maganda na sana ang forum at venue ang Senado sa simpleng mga dahilan. Una, dito siya siniraan. Pangalawa, ang lahat ng pagdinig ng ombudsman ay confidential. Ano man ang sagot niya ron, hindi naman madidinig ng publiko. Isa si Escudero sa mga kilalang supporters ni Binay noong 2010 elections, kung saan tumakbo si Binay. Ngunit paglilinaw ni Escudero, hindi na sila nagkausap pa ni Binay simula nang siya'y nanalo sa pagka-vice-presidente. Isasagawa sana sa ika-27 ng Nobyembre ang naturang debate na inasikaso pa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.